What's up, KG? Napansin mo ba? Ikaw na yung nag-share ng project. Ikaw na yung nag-i-invite ng tao. Ikaw pa yung nagde-depend sa comments. Pero tanong, binabayaran ka ba? O ginagamit ka lang? Sa video na to, ipapakita ko kung paano ka ginagawang marketing tool ng developers nang hindi mo napapansin. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, yung pinakadelikado, hindi ito yung obvious na scam. Hindi ito yung rag pull agad. Ang mas malala, yung project na mukhang legit, may roadmap, may community, may updates. Pero behind the scenes, ikaw yung ginagamit. Hindi ka lang investor, hindi ka lang player. Ginawa kang marketing machine. Paano ka nahihila? Paano ka napupunta sa entry point? Ganito nagsisimula yan. Makakita ka ng project, maganda yung promise, early ka pa, potential to, undervalued. So, bibili ka. Then biglang, nag-iibang mindset mo. Hindi mo na siya tinitignan objectively. Gusto mo na siyang tumaas. At para tumaas, kailangan ng bagong tao. At dito ka, nahuhulog. Mechanic 1. Emotional investment trap. Pag may pera ka na sa project, automatic, defender ka na. Kahit may red flags, i-justify mo. Maayos naman ang developers, early stage pa lang, normal lang ang delay. Hindi mo napapansin, ginagawa ka na nilang shield. Ikaw yung sumasalo ng criticism. Ikaw yung nagtatanggol ng libre. Mechanic 2. Community hype loop. Ito, pinaka-classic. Discord, Telegram, Twitter, lahat kayo magpapalakas ng hype. Good morning, bullish, to the moon. Mukhang harmless, no? Pero isipin mo, sino nagbe-benefit? Hindi ikaw, developer. Kasi habang maingay ang community, mas maraming pumapasok. Free marketing. Mechanic 3. Reward system pain. Mag-invite ka ng 5 tao. Shell ka sa Twitter. Gawa ka ng content. Ang reward? Whitelist, airdrop, points. Mukhang opportunity. Pero real talk, ginagawa kang intern. Walang sweldo, outcome uncertain. Halimbawa, may bagong NFT game, pinapahype nila. Limited slots, exclusive access. So, ginagawa ng community. Nagpo-post sa Facebook, nag-i-invite sa GC, nagpo-push sa mga kaibigan. Ang resulta, free user acquisition. Kung kumpanya yan sa labas, milyon ang bayad yan. Pero dito, libre. Paano to gumagana? Bakit ka nahuhulog dito? May 3 dahilan. FOMO, ayaw mong maiwan. Pangalawa, ego, gusto mong tama ka. Pangatlo, sunk cost, nakapasok ka na eh. So kahit ginagamit ka na, tuloy ka pa rin. Ito ang honest opinion ko. Hindi lahat ng project ganito. Pero maraming developers ang umaasa sa ganito. Lazy marketing instead of building real value. Community ang ginagawang engine. Ang strength, mabilis ang growth. Ang weakness, walang foundation. Pag nawala ang hype, bagsak lahat. Kung hindi mo to naiintindihan, ito ang mangyayari sa'yo. After 3 to 6 months, ikaw pa rin ang nagsishield. Pero yung presyo, bagsak. Ang community, tahimik na. Ang mga developer, next project na. At ikaw, naiwan. Paano ka hindi magagamit? Hindi kita bibigyan ng generic advice. Ito yung real talk. Tanungin mo ang sarili mo. Kung walang reward, gagawin ko ba to? Check mo, may real product ba o puro hype lang? At obserbahan mo, developer ba ang nagmamarket o community lang? Kung ikaw yung nagdadala, red flag na yun. Minsan, hindi ka nila niloloko directly, pero sinasamantala nila yung behavior mo. At yun yung mas dangerous, kasi feeling mo, choice mo, pero hindi. Ngayon, tanong ko sa'yo, ilang beses ka na nag-invite ng tao para sa project? Ilang beses ka na nag-depend? Ilang beses ka na nag-post? At tanong ulit, may kinita ka ba talaga? Hindi masama mag-support ng project. Hindi masama mag-share. Pero ibang usapan na kung ikaw na yung bumubuhat. Dapat malinaw, investor ka, hindi ka marketing team. Game on!